na isang panang kaso at pagdadamputin niya ang mga korap. Ang problema, noong maglabas ng chismis list ang isang pribadong individual, alam niyo po yung chismis list? Yun po yung destabilizers list. There's no such thing. Walang nagdi-destabilize. Ang meron, mga nagpo-protesta sa korupsyon. Nung ilabas ng isang pribadong tao ang destabilizers list, kaagad na pinaimbibisgahan o pinaimbisgahan ng palasyo sa AFP ang listahan. Subalit yung listahan na inilabas ng mga congressman na diskaya ng mga korap at tumanggap sa kanila, hanggang ngayon wala pang nililista at wala pang pinakuhuli. Ano sa pinagliguan nila? Bakit gano'n? Dahil meron kayong pinagtatakpan at meron kayong pinoprotektahan. Yan ang ayaw namin. Dahil ang pinagnanakawan, taong bayan. Pangalawa, tinatakot tayo na mahuhuli daw tayo, kakasuhan daw tayo ng inciting to sedition. Yung mga kasamahan ko na nasa EDSA, sumisigaw ng bumaba ka na, kakasuhan at mahuhuli daw nila ng inciting to sedition. Mga kaibigan, walang batas o konstitusyon na nagsasabi na bawal manawagan ng pagbaba kahit pa ng Pangulo. Wala. In fact, nakalagay sa salig ng batas na kapag ang pinuno, Pangulo, Mayor, Vice Mayor, Congressman, o Pangulo, Mayor, ay bumaba, pinapantay ng kasunod. Merong batas ang konstitusyon sa pagbibitiw. Kung bawal ang manawagan ng pagbibitiw, hindi dapat pinabawal ang pagbibitiw. Ito ay malinaw na pag-iipit, pananakot sa mga nagpoprotesta sa korupsyon. Hindi tayo pumapayag. Ang iglesia ay isang simbahan na sumusunod sa patakaran ng batas ng Diyos. Kaya hindi tayo nananawagan dito ng pagbibitiw. Ang pinananawagan natin dito, katarungan, transparency, accountability. Pero, mga kababayan, ang sabi ng saligang batas, ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula at nagtatapos sa taong bayan. Kahit ang kanilang dahilan ng pag-upo at pag-uupa ng makapangyarihang pwesto ay dahil binoto natin sila. At kung gusto na natin silang alisin, yun ay desisyon din natin. Pasalamat sila. Ang iglesia may takot sa Diyos, hindi sila pinabababa. Kaya mga kapwa kong Pilipino, sumama na kayo sa panawagan ito. Sumama na kayo sa panawagan ito. Dahil ito ay para sa Pilipinas. Sinabi ng banal na kasulatan na ang bawat tao may pananagutan at may responsibilidad sa kanyang bayan. Nakita natin sa kasaysayan na tuwing ang mga pinuno
ay nagtataksil sa kanyang mga pinaglilingkuran, tumatayo ang mga tao at pinibigyan sila ng kanilang katapusan. Ayokong manawagan ng resign dahil hindi naman makikinig. Kanya yun eh. Pero pag sinabi kong wala na akong tiwala sa'yo, akin yon. Dahil pinagluloko mo kami, pinagtaksilan mo kami, pinagnanakawan mo kami, ayaw ipaliwanag ng maayos, ayaw ko na sa'yo, break na tayo! Break na tayo! Walang bawal doon! Niloko mo ako! Ayoko na sa'yo! Sabi mo, paularin mo ang buhay ko! Pinagtakawan mo ako! Sabi mo, puprotektahan mo ako! Ngayon, tinatakot mo ako! Break na tayo! Ayoko na sa'yo! Mga kapatid, pag niloko kayo ng inyong boyfriend o girlfriend, pinibreak natin! Tama! Para di ko kaya. Yan ang dapat orasan sa Kasuhan niyo ako dahil break na tayo! Ikulong niyo ako dahil break na tayo! Walang ganon! Pati ang pagtitipon natin at pagsasalita ng ating damdamin, kalayaan at kapangyarihan natin yan bilang Pilipino! Hustisya! At dahil wala na akong tiwala sa'yo, dahil niloko mo kami, dahil pinag na tayo, wala ka na rin masasabi! Wala ka na katatulan sa akin! At kung hindi ka mapawal ng iyong mukha, pamapalan na iyo! Pero hindi na nakakawag ang ating dito! Ang ano natin, huli siya! Akin! Akin! Sumila ka ba? Panginoon ko, sa panahon na galing, Nakatago yung face mo! mga kapatid, nananin tayo at nananin natin ang kagayan. Nananin tayo, hindi tayo nakakatawa, pero tayo nanindigan at pagsusumiran. Nananin tayo at manatolo sa ating banas at pagkolo, inahan at alastatan at pinagnanakawa ang mga Pilipino. Nananin tayo na kailangan ang utos ng Diyos na pagbaba at tanggol at awibay ng ating bayan. Hindi po ito revolusyon. Tayo mo naman, Pe. Ito po ang tawag para sa reforma, pagbabago at pagtubos sa bayan na sinira nila. Teka, ulok na yan. Sa totoo lamang po, sa totoo lang, ang pag-asa lang po natin ay ang Diyos sumama sa atin. Wala tayong laban sa kanila. Sila ang nasa kapangyarihan. Sila ang may hawak ng gobyerno. Sila ang namumuno. Tayo ay pinapin
inyong napakinggan ay ang salubin ng dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, si Ginoong Belga. Yung din ang gusto natin, INC for accountability! INC for accountability! INC! Sabi nila, meron ng investigasyong nagaganap. Bakit naman tayo nagrarally? Kaya nga tayo nagrarally. Mahigit isang buwan na tinawagan ang ating nababahala sa transparency! Transparency! Investigasyon na walang pinagtatakpan. Investigasyon na hindi inintento ang kwentuhan. Investigasyon, tinutumbok ang mastermind! Okay, kalma. Panoorin niyo muna ito. Kung saan niyahayaan natin at na ang unang panoorin natin. Ang tao, marami lalo na for example, Boss, nagkatay mo ngayon, boss. mga PRR police, ribbon cutting ceremonies, press conference, ay hindi proof of project completion. Pangatlong illusory truth, panoorin nyo. Ayoko ng tinatapakan ako. Ayoko ng masikip. Ayoko ng walang tubig. Ayoko ng mabaho. Ayoko ng walang pagkain. Ayoko ng puti. Well, totoo ba talaga na ito ang ayaw natin? If this is the case, bakit ito ang tinatanggap? Bakit ito ang nagaganap? Ayon sa United Nations, mayroong 17 Sustainable Development Goals na binalangkas upang masiguro na ang lahat ng tao ay magkaroon ng sapat na pagkain, disenteng tirahan, magandang kalusugan, edukasyon, ligtas na kapaligiran, maayos na ikabubuhay, hustisya at kapayapaan. Know your rights, mga kababayan. Alamin, unawain, ipaglaban ang inyong mga karapatan. Sa dami ng mga lives, hindi lang beneath, but around us, sama-sama nating isigaw. Papanagutin ang mga buwaya sa gobyerno.
Magandang gabi, mga kapatid, mga kababayan. Ako po ang magpapakilala sa inyo sa susunod na magsasalita. Siya po ay matagal kong nakasama sa House of Representatives. At ngayon ay kasama ko pa sa Senate of the Philippines. Ang aking kaibigan, ang aking kumare, Senador Amy Marcos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Ka-Israel, ka-Bien, ka-Erz, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda,